Kadalasan nasusunog to either channel 1 or channel 2, diba? Channel 1 or channel 2. Pero sa scenario nito, laging nasusunog yung dito na side. Dito. Lagi to, dami ko na nagawa nito. Laging sira dito. GX7 ay hindi, GX5000 pala. GX5000 high power integrated amplifier. Okay, galing, kalimutan ko na kung taga Antipolo ba ito or Laguna, kalimutan ko na eh. Basta malayo, pinanggalingan ito. Shoutout, hindi maraming salamat sa mayari nito na pinagkatiwala sa atin na gawin yung unit nila. Nakalimutan ko, Bayala Lamob to eh, kung taga Antipolo or Laguna, mga ganun. Basta, bahala na. And then, makwento muna natin. Ito ba, sabihin nyo na ninira na naman tayo. Hindi, ang kwento lang naman ni Bossing to, na pinagawa na to sa kapwa na tech din. Kaso lang medyo hindi siya nasiyahan. Kaya ito, pinapaulit sa atin. Okay, inuulit ko guys ha, hindi tayo naninira. Kung baga kwento lang natin yung kwento rin ni Bossing sa atin. Kasi ganun din naman yan eh, kahit yung gawa ko, tapos pagdating dun sa kanila hindi ko rin nagawa na maayos, tapos pag dinala sa ibang technician yan, ganun naman ikikwento niya, sabihin na gawa ni Solid G eh, kaso hindi naman ganun kaganda yung paggagawa, di ba? Natural lang yan. And then binuksan ko na agad para mas mabilis yung video sana natin. And then ito, upon checking, alam nyo naman sakit ng itong klaseng brand eh. Kadalasan nasusunog to either channel 1 or channel 2, diba? Channel 1 or channel 2. Pero sa scenario nito, laging nasusunog yung dito na side. Dito. Lagi to, dami ko na nagawa nito. Laging sira dito. Problema lang dito. Dito yan. Kung mapapansin nyo, yung itong side tapos yung nandito, dapat iisa yan. Yung isa dapat yan. Ngayon, ang nakalagay dito is 551 na transistor, 5.1K, tapos 2.7, tapos 4148. Ngayon, ang nangyari, ito 4148, tapos 551 at 10 UF na capacitor. Tapos medyo na mali lang sila, 3.3 ang nilagay dito, 3.3. Tapos puro 3.3, puro 3.3 nakalagay. Yan nilaga na makita sa camera natin kasi naka GoPro tayo. Yan 3.3, basta sabihin ko lang, dalawang 3.3 ang nilagay. Na nandito is 5.1, 2.7. Hindi ko lang alam kung ito yung design na to na ginawa ko ng vlog sa mga previous pa na parang may mali. Parang may mali. Ngayon, nanggagayahin natin to dito, siyempre. Dito, laging good dito eh. Laging good nandito na side na to. Bira lang masira yung ganitong side. Kadalasan dito na side oh. Yung dito sa may, malapit sa may capacitor. Sa mga kapwa natin technician, napansin nyo siguro yan. And then silipin nyo yung resistor. Meron kinaiba, Ben. Tapos ito, palitan natin to ng resistor. Medyo awkward yung nilagay. Baka wala siguro silang bloke na fusible, kaya ito yung nilagay. Although okay rin naman yan, kaso lang babaguhin natin para hindi naman siya ganun kasagwa tingnan. Ayun, bali hindi ko na iti-testing to. Diretso pasada na tayo para mas mabilis yung video natin. Tanggalin ko muna yung board. Tanggal ko na yung board. Tapos napansin ko lang may jump sila rito. Galing dito papunta dito. Ginump nila. Ayaw siguro mag-relay ito. Ginumper nila. Kaya yung isang jumper dito nakaangat to. Sabi ko ba't nakaangat to? Yung pala, ginump nila dito sa ilalim. Okay ito. Ayaw siguro mag-relay yan, kaya pinapunta rito at pinatawid dito. Hindi ko lang alam. Pero tanggalin natin yan, ibalik natin sa dati kung maaari. Ito naman 1K. Saan naman nakalagay yan? May 1K rin dito sa ibaba, sa ilalim dinaan. Okay, tatanggalin ko lang muna ito, tapos palitan natin. Tanggal ko na yung dito para sa blue key, ito 0.33 and then 0.22 yung ginamit. Tinanggal natin, palitan natin ng blue key yan. Medyo patayo na blue key lang. Tapos tinanggal natin yung dalawang 3.3. Yan, 3.3. Orange red. Okay, 3.3. Tapos ito napansin ko pa oh. C2073 ang nilagay. Although pwede naman yan, basta marunong ko lang mag hanap ng pinout nya. Although ako naman meron naman tayong D669 eh. Value kasi nakalagay dyan is D669. Meron naman ako pamalit. Palitan natin ng D669, di ba?
Okay, tanggalin natin to, tapos palitan natin. Dito sa may jumper, binalik ko na ito to. Yan, binalik natin yan, tinanggal natin yung sa ilalim. Ito, tapos palitan natin yung dapat palitan, tapos testing natin kung magiging normal yung bias niya na same sa may kabilang channel. Okay, pinalitan ko na. Ito to, makita ko sa inyo. Yung nandito is 2.7. Yan, 2.7. Ito naman 5.1. Wala akong 5.1 eh. Ginawa na lang natin, nag-series na lang tayo 470 tsaka 400. Ayan, ito yun tapos ito 2.7. Ginaya lang natin yung connection dito sa may kabilang side. Kasi dito 2.7, tapos ito is 5.1. Basta kung ano yung connection dito, halin tulad mo lang siya dito, di ba? Kasi hindi mo na alam yan kasi sunog yung value dyan, hindi mo na makita yung value kung anong nakalagay, ano naka-indicate. Ay gayahin mo na sa may kabila. Ayan, ito 5.7, 5.1, 2.7, okay? Tapos ito pinalitan natin na bloke na. Patayo lang para hindi naman siya ganun ka-awkward tingnan yung merong nakalawit na wire. Tapos yung nandito, yung 669, pinalitan na rin natin. Pinalitan na natin yan. 669 na nilagay natin. Tapos kasi may bakal sa likod yan, kailangan mo ng sapin, meka. Kailangan ng meka. Tapos lagyan ng thermal paste para ma-absorb yung init. Ngayon, pwede nating testing to. Check natin kung magiging normal yung bias, kung pares sila sa may kabilang side or meron ba pinagkaiba pa. Inuwi ko kagabi sa bahay to dahil natagalan ako. Sa totoo lang, hirap na hirap din ako. Kasi yung iba kasing nakalagay na parts is mali. Yung tulad dito, yung 6.8 dito, nilagyan nila ng 3.3. Kaya hindi ko mapalabas yung bias. Tapos kahapon umuusok. Kaya dami kong pinalitan. Ito yung 180. Tapos dito yung 33 ohms. Nag-series ako kasi wala akong saktong 33 ohms eh. Kaya nag-series na lang tayo. Tapos dito may mga sira pa dito, yung 1268. Tapos yung 1K dito nangitim na, change value na rin, pinalitan ko na. Sa ngayon bali okay na ito. Kaya pinalitan natin na 33 ohms, 6.8. Same din sa may kabilang side nilagay is para 3.3 yata. Tapos ito 180, umusok yung 180 dito eh. Tapos 33 ohms. Tapos ito yung pinaka problema pa dito, yung 551 dito, sibak ito dito, sibak. Hindi ko lang naipakita agad-agad kasi natagalan din ako. Inuwi ko pa sa bahay ito, tinroubleshoot ko sa bahay. Ito 551 to dito. Ayan, tapos sinulit ko dito yung 5.1 dito, 2.7. Paras na yan sa may kabilang side. Pakita ko sa inyo yung bias niya. Although medyo mataas talaga yung bias ng ganitong amplifier. Sa mga integrated, normal sa kanila yung 0.5 eh. Basta pinarehas lang natin yung nandito against sa dito na, para kumbaga revision na ito. Bali ito lang muna yung kinabit ko na supply Ito lang muna Ayan, para malaman natin kung may bias siya or wala. Saka na tayo magpupunta sa may ibang portion kung sakaling naway wala nang problema. Ayan, may bias na to nasa 0.5. Taas yung bias nito, malakas and then malinaw to pero medyo mainit. Ayan 0.5. Tapos dito sa may kabilang side, para may pakita ko sa inyo na pantay lang ayan, normal na siya diba? Wala na rin DC out to. Ngayon maraming nagsasabi na yung bias na sinusukatan ko, yung DC out is hindi ko natitingnan. Hindi na, kasi kumpante naman tayo Bali, babalik natin to. Tingnan natin kung magre-relay siya or may problema pa na iba. Binalik ko na yung board. Okay, pasensya na, medyo messy or kalat yung wire. Mamaya pa natin to itali siyempre. Pag sure na okay na, saka natin siya itatali. Sa ngayon ito lang muna para obserbahan natin kung may problema pa na iba. Sana wala na, di ba? Okay, ngayon clip. Ayan, nag-trigger ang relay. Normal na siya, naka-normal mode na. Nawala na yung clip niya Ngayon may nakakabit na speaker na ito.
Yung fan umaandar. Ngayon, ay may audio na. Ayun, dalawang channel ah. Okay pa yung bass. Kung ko lang pinuputol-putol ko lang yung music kasi baka makapiright tayo. Okay yung high. Okay. Working pati yung balance niya. Bali mic na lang testing natin. And then okay na guys ha, yung amplifier natin okay na. Yun lang yung maibibigay ko sa inyo na diskarte. Yung dito na side, yung dito, yung 5.1, 2.7. Kung iba man yung nakalagay dito is igaya nyo dito. Kasi yung itong side na to is hindi gaano nasisira to dito. Yung nandito na iba yung value na nakalagay, yun pa yung kadalasan nasisira. Okay? Yun pa kadalasan nasisira. Ngayon, okay na siya. Okay na yung nandito sa may volume, bass, treble, and then balance. Sa mic, testing natin. Sana okay yung mic nya. Ito yung mic ko. Sound check, mic testing. Check, hey, hey, check. Sound check, mic testing. Hey, check. Okay pa yung mic nya. Okay pa yung mic. Check, sound check, mic testing. Hey, check, sound. Okay na, working na ito. Ano, nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang ha. Take note, medyo bago-baguhan lang. And then, kung hindi man technician, mga kapwa natin customer na gustong mag-DIY, di ba? May lakas ng loob ko yung mag-DIY, di gayahin nyo na lang yung video natin. Gayahin nyo na lang. Nakalimutan ko, taga saan ba ito? Taga Laguna ito, taga Antipolo ito. Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit po sa akin ha. Promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.